Magandang umaga po, Professor. Good morning, sir. Magandang umaga naman, Tokayo, ano, at maganda naman at ah, na-invite ninyo ako na mag-clarify ng mga issue na ganito. Opo, No? opo. Yeah. Kasama ko po si Chacha at ito po'y napakaimportante kasi aanhin pa natin ang ulam kung walang kanin, 'di ba? Opo, okay. Sige, unahin na po Hindi natin. naman mawawala ng kanin. Una po, yung ST25, yan ay world best rice starting 2019 na even Secretary Laurel acknowledged it. Okay? Na Mhm. tayo naman daw ay naging segunda yung ating mabango 3 or RC218 na ang sa merkado ay dinurado. Mhm. So, ang sitwasyon naman po, hindi naman siguro kaagad-agad next year. Ang estimate nila, perhaps in 3 to 5 years period. Okay. Kasi mahirap naman yung massive scale kaagad. At ang testing nila sa isa pang site lang sa Vietnam. Mhm. So, Mhm. we still have sufficient time to address just in case. Kasi Okay. naman po, as an agronomist, ang sinasabi naman po namin, with the current technology, we can be self-sufficient in rice. Okay? Okay. So, yun po, nandito na yung mga hybrid natin na pwedeng mag-yield ng 8 to 10 tons per hectare, Mhm. whereas our average yield is only 4 tons. So, pwedeng madoble yung ani. Yung nga lang, may requirement. Siyempre, kailangan ng sufficient irrigation. While NIA is saying effectively irrigated ay 1.5 million hectares, kailangan itaas natin ito ng 2 million hectares. Okay? So, I just do not know in 3 to 5 years period kung magagawa ito. Samantalang, on the other hand, ang yung land use conversion patuloy pa rin. Na ang kiniklaim namin is more than 500,000 hectares na prime irrigated rice land ang na-convert, irretrievably converted to non-rice use. So yun po ang ano natin. And then, idagdag mo pa yung climate crisis natin na hindi mo alam kung gaano kaluba, kagaya ng mga ilang magsasaka, tinamaan sila ng last na bagyo ng uwan, harvestin na lang, ah, bumaha pa, lumubog pa, kagaya ng mga farmers na napuntahan namin last week sa Sorsogon, yun po ang kanilang reklamo. Although meron din naman solusyon. So briefly, yun po ang ating ano. Sitwasyon, okay, opo. Mm-mm. Sige, so, Prof, kasi po bagamat, meron na ho tayong mas magandang variety ng uri po ng ating pong palay, ano po, at Mm-mm. pagkatapos po may mga, ginagawa din po naman ano ho na na mga tulong ang pamahalaan para po sa mas magandang produksyon ng ating pong palay. Pero yung cost of production and the earnings of the farmers. Paano ho natin Yeah, mababalanse yon sa ngayon po na programa ng yeah. gobyerno? Yan po ang pinakamalaking dagok sa mga magsasaka. Magsimula po ng ma-pass yung rice tarification law na unrestricted na yung importation ay talagang naging parang masamang disaster, more disastrous ang sabi ko nga sa isang column ko, further disastrous than Yolanda Typhoon na ang damage ay napakalaki. Mhm. Kasi ang estimate namin, mga 250 billion worth of palay, if palay is both at say 25 pesos per kilo, yun ang advocacy Mm. price namin, Mhm. about 250 billion ang nawawala sa kanila. Ngayon, dito sa sabihin na natin diretso, pinagyayabang nilang napakataas na budget ng DA na more than 250 billion. Nung i-search ko po, wala na namang pondo for palay purchase na naka-specify doon. Okay? Mhm. Mhm. So, yung 58 billion ay para lang doon sa yung sa RCEP pa rin yun eh. Opo. Kasi sa RCEP, tinaas from 10 billion, ginawang 30 billion yung pag-amend doon. Yung 18 billion naman ay sa rice subsidy under the 20
pesos benting rice. Opo. And then yung 10 billion ay rice for all. Mhm. So in short, yung 58 billion na yan, walang naka-allocate na budget sa NFA to buy palay at floor price under Executive Order 100, neither for Executive 101. Ano ba yung Executive Order 100? Yun ang inisyu ni BBM nung mga October 15 yata yon na nag-set ng floor price sa palay. Okay. On the other hand, ang EO 100, diniscuss ko nga sa isang column ko, wala naman IRR, Implementing Rules and Regulation. Mhm. Kasi pag walang ganun, meron kang order, wala namang budget. Paano? Ang estimate naman namin, dapat umabot hanggang 100 billion para makabili something like 20% ng palay ang NFA para makatugon dito sa price dumping ng mga cartel natin, ng mga traders natin. And then, additional, mga 100 billion for the warehouse system na itatayo. Kasi ang NFA ngayon, kasi nga, nalimit siya sa pagbili ng buffer stock natin under rice tarification law na equivalent lamang sa 5 days na buffer stock for calamities, disaster-stricken areas. Okay? Ngayon, yung EO 101 naman ay para daw ma-implement yung sagip-saka. On the other hand, ano bang good features ng sagip-saka? Yun pwede hong bumili ngayon ang gobyerno, ang local government units nang walang bidding. Ang problema nga doon, ang pwede silang bumili na ganon doon sa mga farmers na registered, yung kanilang cooperatives. Ang tuos namin, ang mga farmers natin na registered ang cooperative nila at membro sila is only 5% of the total. So anong mangyayari sa 95%? Okay? Opo. So at the same time, under EO 101, wala rin specific budget na nakalaan. Okay? Opo. So yun po ang hindi magandang pamaskong handog. Ni-research ko lang po lahat ito for the interview para ako rin. Ano ba ang future ng pagsasaka ng rice farming dito sa Pilipinas? Okay. Ang Sige. sabi ko, with BBM now in governance, wala pong pag-asa. I'm sorry to say that. Kaya ho mga magsasaka, alam ho ninyo, taga-Tarlac ako ang origin namin. Although for the last 40 years of my life, dito na ako nakabase sa Laguna because nagturo nga ako sa College of Agriculture, UP Los Baños. Ano po, marami na raw hong hindi magtatanim ng palay sa Tarlac. Mismong ang ate ko, in-advise ko na wag na muna siyang magtanim. Kasi last year, nadugi na siya ng 8,000 pesos dun sa isang hektaryang tinataniman niya ng palay. Sabi ko, kung bibili ka na lang ng bigas, sobra na sa iyo yun for the year, yung 8,000. So, ba't ka pa mamumroblema, kako? So, yun po, marami na hong maalis ngayon sa rice farming because of that. Yun ang main threat, immediate threat sa rice security natin. Okay? And then, yun na nga, ang malaking problema nga doon, pag hindi na magtatanim ng palay ang mga magsasaka at mag-i-import na lang, okay, meron pa rin bigas. Ang problema, wala namang trabaho. Okay? Kasi ang affected ho, na maunang maapektuhan dyan, yung mga farm workers, yung nagtatrabaho sa bukid. Okay? Opo. So, isa yun. Pag wala silang trabaho, maghahanap siyempre ng ibang trabaho. Okay? So, mawawala na sila sa bukid. So, sino ngayon ang maiiwanan sa bukid? Okay? Even yung mga anak ng mga magsasaka, dahil nga dito sa nakikita nila wala namang future yung pagsasaka, umaalis na rin sila, nag-aalisan sila sa bukid. Meron nga kaming napuntahan, bakante yung lupa, magandang lupa, ito'y specific circumstance sa Bohol. Tinanong namin yung magsasaka, bakit hindi natataniman yung kanyang bukid? Una ho, wala nang magsasaka kasi
umalis na yung aking anak, ako'y matanda na, at ikalawa dito, napakamura ng palay, lugi naman kami kung Opo. iupa lahat yung trabaho, Mm. yung gawain sa bukid. So, yun po. Kaya nga, even the DA Secretary, William Dar, nung siya ay secretary pa, inestimate niya, yung average age ng farmers natin ngayon kasi 58 years niya. Almost 60. Mm. Sabi nga niya, in 10 to 12 years per time, baka kakapusin na tayo ng magsasaka sa ating bukid. No? So we will do farming for us. Kung wala na yung mga anak na magsasaka, by that time, mga 70, 80 years old na. Opo. Sige. So, Yun po, kabit-kabit ang Opo, magiging okay. problema natin sa pagsasaka sa rice. Opo. Sige po, Kung okay. hindi matutugon na Opo. Meron pong tumatak sa isip ko, hindi naman po dahil sa sa ano pa man pong bagay, pero ng gobyerno. yung sinasabi po ninyo na hanggat si Ferdinand Marcos Jr. ang presidente, hindi uunlad ang pagsasaka ng palay sa Pilipinas? Ganun na ho naging trend. Lalong bumagsak ang presyo nung naging Pangulo siya. Kasi nga, ang gusto niya, murang bigas. Kasi ang campaign ploy niya, yung benting bigas. Dito nga sa 2026, ang sinasabi ng Secretary Laurel, it will be expanded in 82 provinces to cater to 15 million families. Okay? Mhm. Isipin po ninyo, saan nila kukuhanin ngayon yung 20 pesos na bigas na yon? Okay? So, siyempre, mumurahin nila ngayon yung palay. Kasi ang gut rule kasi, presyo ng bigas divided by 2, yun ang presyo ng palay. Okay? So, kung 20 yan, di 10 pesos. Kaya may mga bumibili pa rin ng 22 pesos, etc. Ngayon, yung nabanggit naman ninyo kanina na medyo tumaas na yung presyo ng bigas, na yung magandang kalidad ay 60 pesos per kilogram, tama naman po yun. Although, dito sa Bayi, nandun pa rin yung medyo mura na 36, 38, 40 pesos per kilo, mga ganon. Kami, ang binibili namin mga bigas, yung 40 pesos per kilo. Kasi ayaw ko rin naman na masarap ang masyado yung bigas kasi yan ngayon ang isang implikasyon. Marami na hong kumakain, masyadong mataas ang consumption, kaya associated yung white well-milled rice sa incidence ng diabetic type 2. Okay? Marami hong ngayon diabetes dahil malakas silang kumain ng kanin. Opo, okay. ng kanin. Sige. So, Okay. yun po. Opo, sige. So ganito po, atin pa hong klaruhin po ito, no? Hindi naman po sa ano pa man, pero ang binabanggit nga kasi dito ni Professor nga, yung pong nung nagsimula ka sa iyong panunungkulan, hanggang sa ngayon na almost 2 taon na lang mahigit ang iyong term, na hindi nagagawa yung mga na dapat nang gawin. Bagamat merong mga, sabihin na po natin, na mga anunsyo na para daw sa kapakanan ng mga farmers. Halimbawa nga itong Executive Order 100, setting the palay floor price, pati yung sagip-saka na 101 po na Executive Order, etc. Pero hindi ito nagtatagumpay o hindi magtatagumpay kasi nga walang sapat na pondo. Walang pera ang NFA para bumili po ng palay at walang pag-iimbakan. At saka doon po naman sa mga LGUs, hindi naman sila din competent kasi wala din naman sila mga bodega. Hindi ba na pag-iimbakan, etc. Sige, so sir, sa ngayon po na itong direksyon ninyo sa panunungkulan po ni Mr. Marcos, saan tayo pupulutin by 2028 after his term nito? Yan po ang magandang tanong kasi kung patuloy na ganito ang programa within the next 2 years pa na ay ito nga, this coming dry season specifically, maraming hindi magtatanim dahil nga hindi nalulugi sila. So, paano yung susunod na mga taon? Hopefully, meron pa rin namang may import na murang bigas kasi hindi pa rin naman tuloy-tuloy malawak yung
production ng quality rice, ng ST25, meron pa rin ho namang bigas siguro tayong makakain. On the other hand nga, pag nag-import ka, walang trabaho yung mga tao sa rural areas kasi ang ibig sabihin nun, nawawalan tayo ng worth 250 billion pesos na nagsisirculate sa rice areas. Okay? So, anong ibibili nila ng pagkain? Anong ibibili na nila ng bigas? Okay? So, may ripple effect, domino effect po yung importation na sinasabi natin kung yun ang magiging policy nila. Ngayon, by the time na dumating yung negative feedback, wala na sila sa gobyerno. Okay? Tapos na yung term nila. So, paano yun? Hindi na sila ma-account, etc. So, yun po ang magiging malaking problema ng susunod na presidente. Paano niya mamadaliin yung pagre-revive ng production? Gaya ng nasabi ko, production technology naman, nandyan naman that we can produce sufficient or even surplus rice for our country. Sige po, okay. Opo. So, Professor, kaninyo mismo, kapatid ninyo, inyo na pong pinayuhan na huwag ka na munang magtanim kasi malulugi ka lang kung nalulugi ka nga lang. At meron pang mga lugar ngayon kaninyo na patuloy po yung conversion. Sa inyong huling pag-aaral po, ang pinakahuling pag-aaral, ilan na pong ektarya ng rice farmland ang na-convert sa ibang purpose so far? Ang minimum na tinatansya namin mga 500 million 0.5 million, 500,000 hectares. The same hectareage na kailangan nating ma-irrigate uli para sana makapagtanim tayo ng high yielding rice. Kasi pag nag-advocate ka naman ng hybrid rice that would yield 8 to 10 tons per hectare, ang number one requirement ng magsasaka, kailangan mo naman may irrigation kami. Kasi Yes. mag-apply siya ng inputs, attention niya na nandoon, okay? And then, kung hindi naman sigurado. Okay? Plus, ang sinasabi na nga namin, nabanggit ko kanina, yung tinamaan ng huling bagyo natin na uwan, kasi ang pagtatanim nila, like Bicol, I have been recommending, advising them to plant early, makatanim ng May 15 up to first week of June. Ang sabi naman nila, sir, paano namin gagawin yan? Wala pang tubig, wala kaming irigasyon. Kaya ang sabi ko, ang solusyon dyan, irigasyon. Kung merong malapit na tubig o mababaw ang sibol, mag-pump tayo. So, hanapan nating solusyon ang mga problema para hindi na kayo bagyuhin. Hindi tamaan ng bagyo. Kasi alam na natin, ang malalakas na bagyo, October, November yan. Kaya dapat nakaani na tayo ng last week of September or middle week of September. So alam na po namin yan Ang kaso nga lang, pagdating sa field level, hindi ma-implement ng magsasaka kasi nga ay yung requirement hindi naman nandyan. Of course, plus the fact na badly deforested na yung mga areas natin, so hindi na maganda yung watershed. So kinakapos talaga tayo sa tubig. Okay, sir. Ito po, sir, Professor, doon po sa land conversion, can you please answer my question? So, sa ngayon po, ilan na lang po meron ba kayong ganun pong pinakahuling datos? Ilan na lang po ang ating rice farmland ngayon existing? Meron ba kayong ganun? Ang ginagamit hong data ng field rice na nagdududa na rin ako kung accurate pa ito is 2.68 million hectares na lang. Sige. From the previous na data na something like 3.2, 3.3 million hectares. Okay, sige po. So, ito ho sa akin. Sir, dito po sa inyong sinasabi na may mga farmers na ho naman talaga na titigil na sa pagtatanim po ng palay, ang iba po kaninyo ay tumanda na at wala na pong sasalo doon sa kanila pong lupang sakahan. Ano ang danger ngayon na ang mga farmers natin ibenta na lang po sa mga developers o kung kanino man yung kanilang mga lupain because of this development? Ganun na nga po ang nangyayari. Naghihintay na lang sila
sa tamang presyo, pinagbibili na nila ang bukid. Dito nga ho sa Bay, mahigit ng kalahati ng lupa dito na convert na into non-rice land eh. Ang Okay. daming subdivision ngayon dito sa amin. Lahat na halos ng mga bukid sa tabi ng karsada as far as mga 1 kilometer from the main road hindi na rice land eh. Kaganda ng bukid dito sa Bay. Opo. Sige. So, sir, ano ang immediate cure dito? Kung ikaw ang masusunod, kung ikaw mismo ang presidente ng Pilipinas, ano ang immediate Number cure one. dito? Go ahead, sir. Okay. Number one, pangako kasi ni BBM nung kumakandidato pa siya, ipapasa na yung National Land Use Act to stop land use conversion. Napabayaan na rin naman yun eh. Hindi na pinag-uusapan ngayon yun eh. Ha? From comatose noon for the last 30 years, dead na eh. Hindi na pag-usapan na eh. Samantalang si Xi Jinping ng China, nung mapansin niyang critical na yung land area niya, nag-issue na ng order. Stop converting our rice land for our rice security. So yun sana ang unang gawin niya. Yun ang pinakako naman niya nung kumakandidato naman siya. Hindi ko lang alam kung bakit hindi niya sinunod yon. Of course, nasa batas kasi naman ang land use conversion eh. Under Local Government Code Section 20, the LGUs are empowered to reclassify lands. Okay? Kaya nga itong Bai from class C, nag-move siya to class 1, class A municipality because of land use conversion kasi tumas na yung income. So yun po. So marami yung and yun na nga, yung support, okay? Ang sa price stabilization po, ang Thailand nag-i-invest sila ng 600 billion para ma-stabilize yung price. Sa India, ang price stabilization nila is worth 1.3 trillion. Sa atin, ilan lang? Ang NFA, 5 billion. Anong magagawa nun? So, yun po, hindi ko alam bakit hindi nila tinitingnan yung mga data na ganyan. Support sa agriculture, kahit nagyayabang sila na ito raw historical, yung 258 billion na yan na budget ngayon ng Department of Agriculture, na wala naman sa market, na hindi naman ika nga balanse, may production support na worth na yun na nga sa RCEP na 30 billion, 5 billion lang naman ang sa market ang sa purchasing ng NFA, which is only equivalent to 3 to 5 days of our consumption. So dapat ho bigyan ng diin yung equal support from production to marketing. Unless na ma-stabilize ho yung price, yun po, mangyayari, mawawala na ng gana ang ating mga rice farmers. So, yun po ang, and then of course, wag nating kalilimutan palagi, we are in a climate change or climate crisis na nire-recommend nga na i-declare na climate emergency na ang agriculture. Ewan ko kung masusunod yon. Plus, yun na nga, yung rising production cost po. Okay. Pagtaas ho ng presyo ng oil, tataas ang cost ng land preparation, tataas ang fertilizer, tataas din yung demand ng wage natin, ng mga workers na nagtatrabaho, so on so forth. So as a whole, tataas ang production cost at bagsak naman ang presyo. Anong mangyayari sa magsasaka? Kung magsasaka siya, di mababaon sa utang. Kaya nga yung iba, ayaw na nilang magsaka. Opo, sige po. Opo, Prof, ito ho bang mga ayuda ng gobyerno, itong mga tupad, itong AX, dati po yung AKAP, yung bang mga paayuda na yon ay discourage na sa ilang farmers na magtanim kasi may mapupuntahan ka naman doon sa politiko na ayuda? Ang problema ho ng mga ayuda na yan, unang insulto yan sa magsasaka. Bibigyan ka ng 5,000 ayuda, samantalang ang nawawala sa iyo ay worth 50,000-70,000 pesos. Walang kwenta yon, di ba? And plus, hindi naman po lahat nabibigyan. Yung mga below 2 hectares lang ang nabibigyan at yung sinasabi nilang registered dun sa tawag niya RSBA na yan ng DA,
So, yun, yung mga ganon. And then, siyempre, may mga priority areas sila. So, pag nasa bukid nga kami, tinatanong namin kung nakatanggap na sila ng ganon. Mhm. Mhm. Abay, Opo. naririnig lang ho namin yan sa radyo eh. Opo. Sige, sige. Okay. Pagdating sa... Opo. Prof, sorry po, I just have to ask you this, no? And then, pasintabi lang ako kay Secretary Chu Laurel. Kapag namin nakakapanayam si Ginoong Chu Laurel, kapag narinig natin siya, ang mga taga-DA, para bagang we are into a, ang ating sitwasyon po ay napakaganda na paunlad na po ang ating pagsasaka, particularly po sa Ampalay, ang ating pong parang ganun po ang kanila pong gusto pong iparating sa mga kababayan natin eh. Pwede niyo ho bang klaruhin lang sa amin kung Una ah, po, ah, ah, sila mm, magagalit sa akin eh. Saan bang planeta sila galing? Okay? Hindi pa naman nakakarating sa Mars ang mga tao ah. Bakit hindi sila sa bukid pumunta mismo? Okay? At of course, pag pumunta sila sa bukid, hindi ko maintindihan bakit yung mga pumupunta doon, yung gusto nilang marinig, ang pinaparinig sa kanila. Okay? So, yun po. Ang isang malaking problema rin ngayon kasi, yung magsasaka, wala tayong National Farmers Organization na pag nagsabi yon nakakapag-command. Hindi kagaya ng nung nakarang araw yung sa France, itinambak yung mga truck nila. Okay? Sa mga daan. So nagkaroon na. So dito po I would like to say ma, hindi tama sa lugar, hindi tama dun sa realidad ang mga sinasabi nilang picture. Okay? So, simpleng-simple lang naman po. It costs to produce rice as 17 to 18 up to 20 pesos per kilo kung 4 tons per hectare lang ang yield mo. Tapos bibilin nila ng 12 to 15 pesos ng mga traders. Okay? Bibili nga ng 23 pesos ang NFA pag dry na. Paano magda-dry ang mga farmers? Wala naman silang dryer. Opo. Okay? At wala naman silang truck na pang-haul. Okay? So, pag hindi mo na-dry ang palay mo after harvesting ng 2 days, mga ganon, ay mabubulok na yan. Okay? Kaya, wala silang choice kundi pagbili sa presyo ng trader na ang trader naman, siyempre, profit maximization, bibili ng 12 pesos, mga ganon. Okay? So, yun po ang ano nila. At tingnan nila yung NFP nila, may mga warehouse pa sila. So, nakakasakit ng loob at nakakahiya na hiyain sila na hindi ho tama yung sinasabi nila. In fact nga, mayroon nang umiikot ngayon. Nag-iba na raw ang kahulugan ng DA. Hindi na Department of Agriculture. At alam mo ba ninyo kung anong sinasabi nila? Ano po? Ang DA? Di alam ang kahulugan. So, di alam daw ang sitasyon sa bukid. Yan buhang ngayon ang kahulugan ng DA. Opo, sige po. So, nakakalungkot po. At panahon ni BBM, sari-sari, interconnected. Hindi lang ho ang corruption sa DBWH ngayon ang malaking problema natin. Ang malaking problema natin, kasiguruhan sa pagkain. Bakit ang taas-taas ng presyo ng gulay, presyo ng prutas, samantalang kaya naman nating itanim ito. Kaya hong i-address naman sana yan eh. Kung nakatuon ang atensyon ng gobyerno. Okay? Opo. Ang sufficient budget ho dapat ng DA according to UNFAO 10% of our national budget. So 10% ng 6.78 billion Trillion. ay dapat trillion, dapat 678 billion. Magkano lang ang budget? It's only 258 billion. It's only 1/3 of the optimum. Okay? Plus, yun na nga, ang budget ho ng DA ay napakababa for the last 10 or 20 years na. Napabayaan ho talaga ang agrikultura. To show you ang budget for agriculture per capita ng Vietnam is $47. Ang Thailand, $45 per capita. Alam mo ninyo kung magkano Pilipinas? Magkano po? It's only $13. So we are way behind
ang kabilang itong where we are importing ng 4 times ang budget na inallocate para sa agriculture, para sa kanila magsasaka. Sabi ko nga, ang stabilizing price ng Thailand is about 600 billion. India is 1.3 trillion. Okay? So, yung mga ganun po, talagang napabayaan ang rice farming natin. Okay? Opo, sige po. Napabayaan Opo. ang Opo. pagkain ho natin. Napabayaan ang budget natin. Mm-mm. At masyadong na-concentrate sa infrastructure, sa build ni Duterte. Doon nagsimula ang maraming corruption na eh. At nadoble pa ang corruption nitong panahon ni BBM. Okay? So, yun po ang ano natin, nakakalungkot na sabihin nito for our future generation. Although ako senior na, paano itong mga apo natin? Opo. So, yun po, kaya patuloy pa rin tayong aktibo sa mga ganitong pananaliksik, debate. Opo. Retired na ako sa academic work pero Opo. sa advocacy work, I'm still active in providing training to farmers on Opo. how to adapt to this situation ng climate change, nitong ganitong ang erratic, unsupportive government policies Sige po. para sa kanila, paano Opo. sila makaka-adjust. Opo. Last week nga lang, nagkanda kami ng training sa mga magsasaka sa Albay, sa Sorsogon. Sinasabi natin, number one, bakit kasi palay pa rin ang pinagbibili ninyo? So, kailangan maka-organize na tayo ng cooperative, we resume back yung economies of scale, ang itinda na lang natin ay bigas, ganon. At wag lang palay ang itatanim natin sa bukid. Mayroon nga kaming isang nabisitang magsasaka, ay napakaganda ng kanyang sistema na nasa value adding na siya eh. So, meron ho namang solusyon para sa mga magsasaka. Opo. Okay? Ang kaso Sige. nga lang, kailangan din ng suporta ng gobyerno nito. Paano yung mga kagaya nung isang NGO na tinutulungan ko, kung hindi ma-upscale ito, ang national impact ay limitado Opo, lamang. sige po. Okay. So, Sige yun po. Salamat ng marami. Tia, okay ka na? At napaka medyo ako naunawaan ko yung damdamin ni Katedy dito sa isyong ito kasi nga noong pa ho namin siya nakakapanayam at noon niya pa pinaglalaban ito, hindi lang ho natin alam kung sa kanya ho at sa ating lifetime magkaroon ng bunga itong advokasiyang ito. Opo, anong pahabol mo, Tia? Please, go Yes ahead. po. Sir Teddy, meron kayong post sa Facebook tungkol po dito sa inaprubahan na Farm to Market Road budget ng BICAM na 33 billion pesos. Baka pwede po nating ma-share yun para sa mga nakikinig sa atin sa radyo at sa TV. Your reaction dito po sa Farm to Market Roads budget? Kailangan po talaga yung daan yung farm to market roads. Wag lang sanang mapunta ulit sa farm to pocket roads na naman. Yun ang problema diyan . And then ikalawa, sana dun sa mismong may farm kasi yung iba naman dun sa kanilang subdivision daraan yung farm na naman. And then the other is yung overpricing. Okay? Dapat ma-check din yan . Okay? So maganda po ang magiging impact kasi nga nagbibiyahe kami naman sa yun ang isang paano naman may pagbibili o bibili ng mahalang produkto ng magsasaka samantalang hindi naman makakapasok yung Opo. truck mismo sa kanilang bukid. Sige Kasi po. nga napakakitid ng daan at saka lubak-lubak pag maulan, maputi. Opo. Yung Opo. mga ganun po. Sige, okay. Sige po. So, Katedy, muli po salamat sa inyo pong panahon at bagamat nakalulungkot itong mga binabanggit po ninyong pangyayari ngayon pero kinakailangan pag-usapan, di ko lang ho alam kung may magigising pa ba sa mga panahong ito sa ating legislatura lalo na at maging sa Panguluhan sa napaka-importanteng isyong pambahay. Kami po inyong kaisa dito po sa advocacy na ito at hindi rin po kami titigil po sa kakaulit dito po sa importansya ng mga bagay po na inyong binanggit this morning sa aming programa. Mabuhay po ang inyong hanay, Katedy. Salamat po at wala po tayo hindi tayo magsasawa dito kasi patuloy naman ang ating buhay, maraming mga kabataan, mga bata at kailangan na
itong sinasabi nating intergenerational injustice na kasalukuyan pa rin nangyayari, hindi pa nagsisimula yung pagbabago, sana naman, sana later on pag-usapan natin kung paano tayo magiging malusog sa ating mga kinakain kasi hindi rin pinapag-aralan ito, hindi lahat Opo. kinukonsider. Kasi ho Opo. ngayon, napaka-naro ng ating kinakain. Okay? Opo. So, kinakailangan Sige. ho kasi yung sinasabi ng food biodiversity. Okay? Opo. Sige. So, Some other time. under layout na po yung aking libro na sinusulat tungkol dito. Later on, we can discuss it also. Sige po. Salamat na marami, Ka Teddy. At sa gitna ng lahat, maligayang Pasko, sir. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!